So ayan mga kadagat, welcome back po muli sa aking channel. So ayan, for today's video mga kadagat ay di na muna tayo mamamana gawa ng medyo lumakas yung amihan dito sa amin. Kaya madalas yung pag-ulan at lumalabo rin yung dagat dahil sa medyo malalaking alon. So ayan, sa video na to mga kadagat ay gagawa tayo ng diving weight na DIY. So ayan, sa may mga diving suit dyan na walang pambili ng diving weight or nagtitipid na bumili ng diving weight, so ayan, para sa iyo ang video na to kadagat. Pero bago yan, nais ko lang po sana magpasalamat sa sumusuporta sa ating YouTube channel at ganun din sa ating Facebook page na ngayon ay mayroon ng 5,000 mahigit na followers. So ayan, maraming salamat po mga kadagat sa inyong suporta. At kung bago ka pa lang sa aking channel, sana po ay huwag niyong kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating channel. So ayan mga kadagat, ano pang hinihintay natin? Tara, gawa na tayo. At ito na yun mga kadagat. So bali, kinakailangan na muna natin ng mga gamit na tulad nito. Tigib kung tawagin sa amin to. Tapos plies at roller. Tapos martilyo at lata ng sardinas na gagamitin natin sa pangtunaw ng pabigat natin or tingga. Ito yung mga kadagat. So kailangan din natin ng lagari. Ayan. Tapos kailangan natin mga kadagat ng isang medyo kahit na manipis na plywood, okay na yun mga kadagat. At kailangan din natin ng kunting kahoy o maliit na kahoy at isang malapad na kahoy mga kadagat. Tapos ang kapal niya ay nasa mga 1 inches. Ayan. At kailangan din natin ng mga maliliit na pako dito mga kadagat. So ayan, bago yan mga kadagat, titimbangin na muna natin kung gaano kabigat yung gusto nating tunawin na pabigat or tingga. So ayan, yung sa akin ay gagamitin ko ay 1/2 kilo lang. Ayan, 1/2 kilo. So para makapag-adjust tayo kung gaano kabigat yung gagamitin natin. So ayan, tara. So una mga kadagat ay lilinisan na muna natin yung gagamitin nating kahoy. So kapag natapos na nating linisan ay guguhitan naman natin siya. So bali gagawa tayo ng drawing na pa-square. So ayan, bali ang purpose ng roller mga kadagat ay para maging matuwid yung gagawin nating square. So ayan, kapag nakagawa na tayo ng square, ngayon naman ay gagamitan naman natin siya ng tigib kung tawagin sa amin at martilyo para makagawa tayo ng butas. So bali bubutasan natin yung malapad na kahoy. At eto na mga kadagat, ayan, nabutasan na natin yung kahoy. So bali, ang sukat nga pala nito mga kadagat ay nasa 3 inches yung palapad niya at 3 inches naman yung pahaba niya. So ayan, ngayon ay gagamitan naman natin siya ng plywood. So bali, ang plywood nga pala mga kadagat ang magsisilbing takip sa kabilang butas na ginawa natin. So kinakailangan natin na mapadikit yung plywood sa malapad na kahoy. Kaya kinakailangan natin gumamit ng pako para mapako natin yung dalawa. At ayan, natapos na nating pakuan yung plywood at kahoy. So bali magkadikit na sila. So ngayon naman ay kinakailangan natin ng malapad ay maliit pala na kahoy para ilalagay natin sa gitna ng square.
At eto na mga kadagat, ayan, nakagawa na tayo ng maliit na kahoy at nilagyan na rin natin yan ng dalawang pako. So bali para ipapako natin sila mamaya sa gitna ng square. So bali dalawa yung gagamitin natin, kaya kinakailangan pa nating magputol pa ng maliit na kahoy. At eto na mga kadagat, nakagawa na tayo ng dalawang maliliit na kahoy. So bali parehas silang may pako. So ngayon ay papakuan na natin sila sa gitna ng square. So para ang purpose niyan ay para hindi sila maalis kapag binuhusan na natin ng tingga or pabigat na ating tinunaw. So bali siguraduhin lang pala natin mga kadagat na yung bawat corner ay magkaparehas yung lapad niya o yung size nila. So ayan, nailagay na natin. Ayan, at kung mapapansin natin ay magkaparehas yung dalawang corner. At ngayon ay kinakailangan na natin yung tingga or yung pabigat. So kinakailangan din natin ng lata ng sardinas. So bali ang gagawin natin ay tutupiin natin ng kaunti yung lata ng sardinas. At yung dulo ng lata ng sardinas mga kadagat ay ayan, kung makikita nyo ay tinupi natin. Nang sa ganun ay di tayo mahirapan mamaya sa pagkuha natin kapag mainit na or natunaw na yung tingga or yung pabigat natin. So ayan, ilalagay na natin yan at ilalagay natin ito mamaya mga kadagat sa apoy para yun nga matunaw natin yung tingga. So ayan, ilalagay na natin at hintayin natin na matunaw ng ilang minuto yung pabigat. At ayan mga kadagat, natunaw na nga ang tingga at ngayon ay bubuhos na natin sa ginawa nating hulmaan or molder. So ayan. So ayan mga kadagat, nailagay na natin lahat yung natunaw na tingga. So ngayon ay hihintayin na lang natin yan na lumamig bago natin alisin yung kahoy sa gitna. A few minutes later. At eto na mga kadagat, malamig na yung tingga. Ngayon ay aalisin na natin yung mga kahoy. Mga kadagat, yung nagawa nating diving weight. So ayan, nakagawa tayo ng dalawang diving weight. So ang isa nga pala nito mga kadagat ay nagkakatimbang ng 1/2 kilo. So bali ang dalawang ito ay nasa 1 kilo. So ayan mga kadagat, sana po ay nasundan nyo yung ating tutorial ngayon. At hanggang dito na lang po yung video natin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood. So ayan, God bless po sa inyong lahat mga kadagat.